The next interpolator is the Honorable Sergio Dagoc. Mr. Chair, nakalimutan ko na yung the- tanong ko dahil 7 oras na ako tapos plus lamig pa. Pwedeng magpa-swap muna kayo, tapos para maging 8 oras ho kayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Good evening. Good evening po. Good evening, everyone. Mag-focus na lang ako sa tatlong subject matters. Yung mayroon tayong, kasi ito mahaba to, alam ko mahaba. Ang punterya natin dito ay paano matulungan yung power industry, particularly the Department of Energy. Kasi sila yung sinisingil ng taong bayan. Anong ginagawa ninyo, DOE, ERC? Bakit mahal? So, siguro, one thing yung hahanapan natin ng violation si NGCP, yung concessionaire. But the other thing is, ano ba yung immediate na pwede natin gawin while waiting sa result ng kung halimbawa, i-review natin, i-revoke, etc. Mahaba yun eh. Pero hindi makapaghintay yung tao. Ano ba yung magagawa natin immediate na pwedeng maibaba? Kasi medyo, as a technical person, working in this industry for 40 years, medyo I am not totally agreeable na tututukan natin sa NGCP, bababa na kaagad yung natin kasi napakaliit yung contribution ni transmission doon sa kabuuan na binabayaran natin. Ano pong percentage doon? 10 lang eh. 10%. Generation ang paulit-ulit ko na yan sinasabi dito sa Congress. Kaya we have filed bills since the 18th Congress. Saan ba yung puntarya natin para maipababa? Isa yung cross-ownership na yan eh. Yung cross-ownership. Ang dami nating pinapayagan na IPERA was framed na hindi magkaroon ng kolosyon na yung distributor, generator pa, tas ngayon mukhang baka pupunta na naman tayo pabalik sa pre-IPERA. So, balikan na muna natin yung objective ng IPERA. Hindi naman sinasabi na after IPERA, yung objective ay pababa. Sinasabi lang ng IPERA, affordability, reasonable cost. Kaya would IRC agree, Mr. Chair, na ang least cost na sinasabi ay, ano po bang ibig sabihin ng least cost? Mura ba? ERC, is the definition of least cost sa IPERA mura? ERC, Mr. reply. Chair, least cost as used in the EPIRA refers to the cost of supply for the captive consumers, di ba po? So, yun pong least cost, yung pinakamura dun sa pinagkukumparahan. Agree. So, it is does not necessarily mean na mura siya. Kaya, ang term na ginamit ni IPERA, affordable, reasonable. Kasi, if the IRC will agree, kaya natin bininta yung assets ng Napocor, kaya natin chinap-chap siya, kasi na-memorize ko pa yung pinaka-original objective ng IPERA sa committee pa ni Freddy Webb. No? We need to do this because this is the only way to stop the government's bleeding, financial bleeding in subsidizing the losing operation of Napocor. Yun ang kaya ang sigaw namin noon, because we are against IPERA, ay kung may problema yung Napocor, kung yung bahay mo may anay, bakit mo susunugin yung bahay mo? Dapat yung anay lang ang i-cure mo. What we mean is, together with the UP, sabi namin, ang i-overhaul lang natin yung charter ng Napocor. Sinong paupuin diyan sa Napocor? So, hindi yung, kita mo, we are comparing other jurisdictions and our country. Mura talaga sila because highly subsidized, if the IRC will agree, is the main cause of the lower power cost in other jurisdiction. Is it because of their law
or because their electricity cost is highly subsidized by the government? Mr. Chair, based on our review, it's really the subsidies, particularly for the oil-producing countries. Ayun. Kaya noon, mura, sinasabi natin, ipira tapos nagmahal. Dahil napukor ang generation, napukor ang transmission. Tatlo lang ang sektor dati. Generation, napukor. Transmission, napukor. Then, sa distribution, may private, may electric cooperatives. So, dalawang sektor na malaki ang hawak ni government. Yung generation, 50 to 55% yon sa sinisingil. Plus transmission, 10%. Eh, yung hawak ni government, 65 na kaagad. So, that's why, mura noon dahil sinusubsidize ng GAA yung operasyon ni Napocor. But now, sinapsap natin eh. Tapos dinagdagan pa natin ng RES, Retail Electricity Supply, na pang-apat na sektor. Kaya mahirap mo i-review yung performance ng bawat sektor in the power industry as a point of information, Mr. Chair. Pag ni-review mo kasi yung halimbawa sa distribution sector, mahirap mong i-review yun, interruption, outages. Kasi kung may problema si generation, wala kang ma-distribute. May generation, may problema si transmission, wala kang ma-distribute. Okay, i-review mo yung transmission, si NGCP. Ay, paano kung hahanapan mo ng ancillary, walang planta? So, failure ngayon yung transmission. Ngayon, kung hindi magbabayad yung distribution kay NGCP, may problema din si NGCP doon sa mga capex niya. Ngayon, kung madili yung nila sa regulator, yung approval ng mga transmission development plan, di may problema din sila. Kasi kabit-kabit po yung apat na sektor. They are interconnected with each other. Kaya napakahirap na i-review mo yung performance individually kasi yung individual sector mayroong interconnected function doon sa other sector at lahat ng yon konektado sa regulator. So, yan po yung kahirapan niya. Kaya, I will not dwell on that, napakahaba yung na yan. Uunahin natin yung sa mga delayed projects para malinaw lang. Kasi yung mga hindi nakakaintindi, pag sinabing delayed, kasalanan na kaagad ni NGCP. Dapat patas naman tayo dito. So, kung halimbawa, ano bang definition doon sa presentation ng Department of Energy? Pag sinabi niyong delayed, doon mag-recon yung delay sa approval. Sa approval na. We based the delay based on the transmission development plan. Kung kailan Not on the approval? No, on the transmission development plan. So, doon pa lang, no? Kahit mag-file ako ngayon, like in the DDP namin, if that is the case, sa pag-review, ay papalpak talaga. Imagine, 2011 na DDP namin, hanggang ngayon, I hope hindi pa naman time niya to, pero siya ngayon nakaupo, nag-catch up nga sila, I agree with her, na mayroon pa kaming mga DDP, CAPEX, 2011, na wala pang desisyon. Tumba na yun. 4 na bagyo na, pinalitan yung mga poste na yun, pero yung CAPEX. So, those are the things na beyond the control of the sector. Whether you are a transmission operator, a distribution utility, ay yung mga infrastructure na yan ay beyond your control yung approval. So that should be considered supposed to be in the review. Kasi kung ako, no, with all due respect, doon ko i-recon yung delay sa approval ng regulator. Na in-approve ko na to, inalaw na kayo na mangulikta, tapos hindi nyo pa nagawa. Pero kung doon mo i-recon sa, I hope na tama yung information na ang reckoning sa pag-consider na delay ay I hope na yung approval, hindi yung transmission development plan. Tama po ba, Chair Mona, na sa base sa transmission development plan, hindi sa approval ninyo? Mr. Chair,
The report is based on the Transmission Development Plan. True enough, merong cases na approved na hindi pa na-approve ng ERC, ano? And that's causing the delay. But there are many projects in which NGCP is already charging the consumers na hindi pa rin tapos, na delayed pa rin siya. For example, ang Tuguegarao project, the Luzon Loop project, marami po yan. Nagbabayad na po tayo. Tayo po, lahat-lahat po, nagbabayad na. Pero delayed po yung project. Hindi pa rin tapos. Iba nga hindi pa naumpisa, nagcha-charge na. So, ibig sabihin nga, Mr. Chair, ang reckoning nung delay is upon the approval of ERC. Itong project na to ay approved na, tapos pinakolekta na kayo, kasi ang pagkakalam ko, hindi pwedeng mangulikta any of the regulated sector na walang approval sa ERC. Imposible po yun na mauna kang mangulikta bago i-approve. So, ang pagkakaintindi ko, I approve this whether provisionally or final approval, so mangulikta na kayo. So, doon tayo mag-umpisa pag-recon na nadidelay na siya. Tama po ba yun, Chair muna, Mr. Chair? Sir Chair, tama po. Tama naman po na, for instance, yun pong minanggit ko kanina na first time nag-penalize si ERC ng delayed NGCP projects. Ang reckoning po namin doon, ERC approval po. So, yun pong, I think yung binabanggit ni Yusek Sharon is how they have determined based yung ni-report po niya. But kami po sa ERC, yung basis ng penalty, yung approval. Kasi aware naman po kami, di kami makakapag-penalize kung kami mismo po in delay of acting on the application. Pero mabanggit ko lang din po na for example, noon pong nag-approve po yung ERC ng IMAR, ng interim MAR, noong 2022, automatic po yun, in-include niya yung mga EPNS, yung mga projects of national significance. Pero karamihan po din doon sa mga projects na yon, so inallow na po yun sa IMAR, sa interim MAR. Hindi pa rin po nako-complete hanggang ngayon. So ibig sabihin po, kasama na siya sa inallow na nire-recover sa atin, charge, pero hindi pa rin po nako-kompleto. Meron pa nga pong mga projects hindi pa nasisimulan po hanggang ngayon. So, yun na nga, Mr. Chair, na ang nilinaw ko lang dito na pag sinabi mong delay, ang reckoning period should be upon the clearance, go signal, green light ng ERC, whether provisionally or finally approved. Doon ka mag-umpisa na sasabihin mo na delay, hindi yung sa transmission development plan pa. Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Dapat consistent kasi si DOA doon sa roles ni ERC na yung may approval lang niya ang makonsider na delay kung hindi ma-implement. Pero kung TDP pa, kasi kanina nga, I hope na ma-correct yung kanina narinig ko na sabi ni NGCP, sino yung resource person kanina na pagkatapos daw nila sa technical working group, ma-determine na yung mga projects na yon, yan yung papasok sa kanilang transmission development plan, tas ipapile nila sa ERC. May mali po doon may kulang po doon Kasi after nila matapos yung TDP nila, isasalang pa po yun sa Department of Energy. Si DOE po ang mag-determine doon kung kailan ipasok to, yung ganon. Kasi mayroon po akong side proposal diyan sa Ang tama po, Mr. Chair, is I hope ARC kindly correct me if I'm wrong. Hindi po diretso yung TDP nila i-file sa inyo. Dadaan po sa DOE. Tama po ba yun? Tama po. Hindi naman po fina-file ni NGCP po sa amin yung TDP. Yun. Kasi yun ang sabi kanina ng NGCP. Nakinig lang ako. So, dadaan po sa kanila. Now, ang sinasabi ko na side comment ko doon, kanina narinig ko si Yusek Sharon na sabi niya, yung mga planta tapos na. Tapos, wala pa kasing transmission line. That is also my issue. However, umpisahan natin, ano ba yung mag-trigger ng mga GENCO
anong agency sila, ang ibig kong sabihin, saang agency sila lalapit? Una, kapag gusto nilang magtayo ng planta, renewable or whatever kind of technology, ano yung unang agency ng gobyerno na lalapitan nila? DOE, Mr. Chair. Okay, so DOE. So, ano yung kauna-unahang dokumento na i-issue ni DOE para mag-umpisa na yung GENCO to develop the power plant? Service contract ba? Ano ba yun? They need a service contract, Mr. Chair, for renewable energy, and for that, one of the requirements is an SIS also, Mr. Chair, Okay, so, which comes from NGCP. so ngayon, alam na ngayon ng Department of Energy, sino-sino yung mga planta, ano yung capacity, at saka saang lokasyon yung planta. Alam na DOE. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Okay. So, ngayon kasi, may narinig ako kanina sa kasamahan natin na dapat kasi monopoly to, dapat pababa yung cost. And we are investigating the NGCP. So, I'm sure na NGCP ang tinutukoy na dapat pababa yung cost. Na may question sa IRC. Tama po ba yung prinsipyo na yon na kapag dahil sa transmission natin ay monopoly, ay pababa yung cost natin dapat? Mr. Chair, my understanding there is it was in reference to economies of scale. So kung isa ka lang na monopolyo ka, isa ka lang nag-ooperate, meron kang, pwede mo ma-take advantage yung economies of scale. Ganun ko po yun na naintindihan. But is it true in as far as the transmission operation is concerned? Is it really true? Kasi alam niyo kayo yung regulator na may bababa nila. Talaga. Mr. Chair, kasi ngayon lang po nga, matagal nga pong hindi na bisita yung rates ni NGCP. So ngayon pa lang po. But siguro po, kung naiintindihan ko po yung tanong ng tama, ang pinatutunguhan po, pag marami yung project, malaki yung gastos, pinapalaki niya yung system, edi mas malaki po yung cost na ire-require. Yes, I agree. Kasi ang pagko-compute kasi ng transmission charge, it's the cost divided by the sales. Tama po ba, IRC? Mr. Chair? Tama po, in simple terms po. So, kung halimbawa yung cost ng project is 1 million, tapos yung 1 million pesos, yung sales natin sa buong bansa is 1 million kilowatt hour, the cost of that project at that time is 1 peso per kilowatt hour. Tama po ba, Mr. Chair? ERC? Kung diretsahan lang pong Oh, calculation. so, yung pinaka-basic lang. Kasi it depends on the sales, energy sales. So ngayon, mayroon tayong inisyuhan na mga bagong planta na doon kayo kung saan-saan. Ang unang tanong ko sa Department of Energy, matagal ko ng issue to, kasama ba yon sa coordination natin sa NGCP tuwing gagawa sila ng Transmission Development Plan para makonsider na nila sa planning na mayroon palang planta na maitatayo in 2 years' time, 3 years' time. Kasama po ba yon, Mr. Chair? Sir Chair, yes, Mr. Chair, and Okay. we rely on their knowledge and expertise on that. Alam nila po yan, sir. I will ask NGCP. Lahat po ba ng inisyuhan ng Department of Energy na mga permits na magtayo ng planta, nakatimbre po ba sa inyo? Kasama na yung schedule of commissioning ng planta. Kasi kailangan po yun eh. Kasi kung naranasan ko po yun as managing a distribution utility, may policy kami na kayo mga big loads,
pagka pupunta kayo sa Siargao, sa Dinagat, na yung load ninyo ay more than 10 kilowatt, ipaalam nyo na in advance sa amin para may kontrata na namin yan in advance. Kasi hindi madali yung pangungontrata. It will take 2 to 3 years na magpa-approve ng power supply agreement. Anong may supply ninyo kung nag-ooperate na kayo ng resort, ngayon lang kayo pumunta sa amin? Same thing, may planta tayo, may issue tayo na permit na magtayo kayo ng planta, dapat well coordinated yan sa transmission operator kasi sila yung magtatayo ng tie line, transmission line. So, regular ba yung yung coordination na lahat ng mga bagong on a monthly basis, for example, may na-issue yung Department of Energy ng mga permit magtayo ng planta, na i-forward ba kaagad sa inyo yon? Yes, Mr. Chair. Doon po sa mga plantang mga papasok po at kukonect sa grid, meron pong process po yan. Online na po, part po ng EVOS, yung Online Transmission Connection Application. So yun po very transparent, malalaman po namin kung sino na yun nag-apply, nasaang stage na sila, malapit na ba matapos. So depende po kung nasaang stage na po ng application. Good, if that is the case, no? Good. Now, dahil nakita nyo na, kasama ba yon sa TDP na sinasubmit niyo sa Department of Energy? Opo, yung mga planta po na yon, isa po yan sa project drivers ni NGCP. Kung kailangan po nila ng transmission project para ma-accommodate sila. Para for the interest of time, kasama po ba yon tuwing nagsasubmit kayo ng TDP sa Department of Energy for the review? Kasama po ba yung, sabi mo, naka-online naman yan dahil nakikita ninyo, kasama lahat yan sa consideration sa TDP ninyo? Yes, Mr. Chair. Wala naman po palang problema. Alam naman po pala ninyo. Ngayon, ang second stage, dahil sila, DOE ang mag-determine anong year ito ma-implement. Pagka na-file nyo sa ARC niyan, ilang taon po na-approve? Nakukuha po ba ng target ng DOE? Halimbawa, 2024 yung planta mag-online. Definitely, dahil advance yung TDP natin, baka 2020 pa kayo or 2021 pa kayo nakapile. Ilang taon po? Na-approve po ba yung TDP ninyo bago na-ready yung planta? In your experience? Nabanggit ko po, Mr. Chair, kanina, no, yung project, ginagawa po namin once we have the information kung kailan po pasok yung planta. May mga planta po kasi mabilis i-construct and kaya po minsan na... Wag mo lang ulitin yon, wag mo nang balikan. Nasa ARC stage na tayo. Okay na tayo. May coordination kayo sa DOE. Tama po yun. Congratulations po doon. Maraming salamat kasi kailangan talaga yon. Ngayon, na-file nyo na on time. Yung normal, halimbawa 2024 mag-online yung planta, definitely kasama yon sa i-file ahead. So, na-approve po ba ng ERC bago yung year of commissioning ng planta? In your experience? May mga delays po na nakita kami. Meron, yun po yung... ano yung percentage ng delay? Halimbawa 10 project, ang nakataya diyan 5 planta. Ilan po yung na-approve on time? I don't have the data right now. Example lang, based on your experience. I'll have to check. Mas marami yung delay. Mhm. Do you agree? Mas marami yung delay. Yeah, may Kasi mga- dito pa lang sa inventory, nasa listahan, I'm not talking of the present ARC, yung nung noon pa, kaya nga sabi ni Chair Muna, nagka-catch up na sila. So, yan yung sinabi ko kanina, na kabit-kabit po itong power industry, kabit-kabit yung bawat sektor papunta doon sa
regulator. Kaya napakahirap po tumbukin kung sino yung may kasalanan kapag kasalanan ang hinahanap natin, kapag pinasagot natin. Kasi may connection siya sa kabila. Now, iiwanan ko na yung issue na yan, but I'm very happy, Mr. Chair, na may coordination pala. Kasi dapat matagal ko nang inaano, I don't know kung kino-consider ni ERC o ni DOE, na dapat mayroon silang circular na inisyo, parang kung sa DTI, yung SRP, sinasabi sana nila yung suggested plant location. Kasi pagka sinusundan natin yung mga planta, kung saan sila tatayo, tataas at tataas yung transmission cost natin dahil hahabulin yon ni NGCP. At lahat po ng linya na itatayo, hindi po libre yon, Mr. Chair. Binabayaran po nating lahat kasi transmission line po yan. Ang sinasabi ko, sana yung mga planta ay malapit na doon sa mga existing transmission line ng NGCP as much as possible para maiksi na lang yung tie line. Ngayon kung magtatayo ka ng planta sa Quezon, tapos yung tie line mo nandito pa sa Nueva Ecija, talagang wala pong pag-asa na bababa yung transmission cost natin. Kasi nagdadagdag tayo ng linya. Ini-enhance natin yung linya. Pero kung ang pinag-usapan natin, yung lumang linya lang, walang naidagdag na bago, ina-upgrade lang natin, tapos tumataas yung sales natin, can the ERC confirm na pagkaganyan lang, wala tayong dinadagdag na substantial na malaking line expansion, ang ina-upgrade lang natin yung extension ng linya, expansion, upgrading, pagkatapos tumataas yung sales, would the ERC agree that bababa talaga yung cost sa transmission? Theoretically, Mr. Chair, opo. Kaya lang po, hindi ko po ma-imagine yung paano po masusuplayan yung mataas na demand kung wala din pong bagong generation po na kakabit po dun sa linya. In which case, dapat po nag-expand. I agree with you. Ang kino-compare ko lang kasi we are comparing here yung dalawang senaryo dahil ang pinaka-issue is bababa dapat dahil monopoly yung transmission. Yun lang ang nilagyan ko ng analogy. Bababa yun kung the same transmission line, when I took over 100 kilometers of transmission line, ina-upgrade ko lang yon, tapos lumalaki yung sales ko dyan, talagang bababa yung cost ko kasi ako lang ang nagsiserve dyan. However, parang electrification yan eh. We are moving on we are targeting a moving target. Kaya walang total electrification dahil taon-taon nadadagdagan yung mga barangay, nadadagdagan yung ating mga sityo. Kaya walang total eh. Kasi may nadagdag. Ang sinasabi ko lang dito, mahirap po nating habulin na mababa kasi dagdag tayo ng transmission line dahil mayroon ngang mga additional planta na kailangan natin na malayo sa existing transmission line, nahahabulin natin ang transmission line na another cost yun. Supposed to be yung cost na yon, kung hindi natin ginamit doon, bababa talaga dahil nag-i-increase yung sales. Ganon lang naman ang principle doon eh. So, dahil ganon din yan sa distribution. Kung yung distribution line mo sa mga highly urbanized centers, yung consumer density ay dikit-dikit. Isang poste, nakakunik yung mall. Magkano yung cost ng poste? Magkano yung revenue mo sa mall na yan? Di, mababa nga talaga yung cost of service mo. Pero in this case, umaabot na tayo sa mga probinsya ng transmission line. Kaya hahanapan natin ang recommendation ko, what if the DOA suggested plant location na hindi masyadong malayo sa existing para hindi masyadong mahaba yung tie line natin
to avoid yung additional cost na napakalaki, tapos ang i-connect mo lang doon, 100 mega na planta, tapos yung transmission line mo, 50 kilometers. Kita mo yung ano niya, yung ratio, magkano yung cost nung 1 kilometer of transmission line? Tapos 100 mega lang yung planta na yan. Then another 100 mega na naman dito sa kabila, another 20, 30 kilometers na naman na transmission line. Sa approval pa lang ng mga TDP na yan, mahihirapan na tayo. How much more doon sa cost? I hope na nagkapareho yung pananaw natin kasi doon tayo nagka-differ ng pananaw. Kung hindi natin maintindihan yon, no, with all due respect doon sa hindi nakakikita sa reality sa ground, ay talagang madaling sabihin na dapat mababa yung cost ninyo, distribution, transmission, dahil monopoly kayo. Pero the reality in the ground is extend ka ng linya, and every kilometer that will cost the transmission operator or the distribution system operator. Yung cost na yan ay ipapasa dahil ang principles ng EPIRA, true cost, tama po ba, Chair Mona, Mr. Chair, na true cost po yung ini-evaluate, yung ina-approve ni ERC ay yung recoverable cost ay yung true cost. Mr. Chair, the EPIRA provides for the recovery of reasonable and prudent cost. Yung true cost nga, kasi ang ibig kong sabihin sa true, yung tama lang, wala yung unnecessary cost. Kaya nandyan si regulator to determine ano yung pinapile ni petitioner na unnecessary cost, tanggalin yon. So, ang true cost niya, halimbawa kung nag-file siya ng 1 million, ay tiningnan ni ERC, ay 800,000 lang to. Yan yung tinutukoy ko na true cost, yung 800,000. Whereas, pre-EPIRA, hindi true cost yun. Kasi sinusubsidize ni government yung cost ng operasyon ng Napocor through DIGA. Yan yung nangyari ngayon sa SPAG, Section 17 ng EPIRA. Sinusubsidize natin. Yan yung noon, pre-EPIRA. Kaya, hindi tayo magtaka na bakit yung EPIRA hindi nagpababa. Hindi naman talaga bababa kasi year in, year out, pataas ng pataas, presyo ng materyales, presyo ng fuel, presyo ng mga ng planta, mga pisa. So I hope na na malinaw 'yon sa atin. So 'yun ang dapat magiging recommendation sana ng committee. May 2 pages ako na recommendation dito. Pero baka 2 linggo na tayo mag-uusap dito. Later on, I will submit this to the committee for, yung policy reforms, no? Kasi to address yung highest cost of electricity, may mga bills tayong pinail. Kaya lang, with all due respect, kung halimbawa, 2 lang kami sa power block, wala kami support sa majority, minority pa kami. Sana kung natingnan to, kaagad 2018 Congress pa, 2019 pa namin pinail. Kaya nung reforma sa strengthening sa ERC, that's one eh. That's one. Yung mga delay na yan, then yung generation, yung 2 yan. So, Mr. Chair, isubmit na lang namin yung mga policy recommendations namin. I hope na yung immediate, may recommend kaagad ng committee na some of this does not need legislation. By a mere circular of the existing of the government agencies involved, appropriate government agencies, pwede nang may pababa eh. Pwede nang may pababa while waiting for the legislation. Thank you, Mr. Chair.